Filipino, 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 Filipino. Bebo, 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 be. Ikaw ang aking Bebo, 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 bebo. Ako'y isang Pinoy sa puso't diwa, Pinoy na isinilang sa ating bansa. Ako'y Jose Rizal. Ang pangalan na marahil ay alam ng lahat ng Pilipino. Ang pangalan na ibinigay sa ating pambansang bayani na ipinanganak sa loob ng pananakop ng mga Kastila sa ating inang bayan. Marahil ay kilala mo siya dahil siya ang mukha sa piso. Marami ring establishmento at paaralan ang nakapangalan sa kanya, katulad na lamang ng Jose Rizal University at Rizal High School. Ngunit sa lahat ng ito ay mas kilala siya bilang isang matapang na bayani na lumaban sa mga Kastila para sa ating kalayaan. At ito ay sa pamamagitan ng kanyang mga aklat, sanaysay at tula. Ngunit sa pagdaan ng 116 na taon mula nang ialay ni Rizal ang kanyang buhay para sa bansa, ikilala pa kaya siya ng kanyang mga kapwa Pilipino? Kilala mo si Rizal? Asan si Rizal? Handaan sa bahay namin. Si Rizal ba yung nasa piso? Hindi. Sino yon? Sa Teresa. Bayan. Binalo siya. saan? Dito sa Luneta. Sa Luneta. Doktor siya. Opo. Siya po yung pambansang bayani natin. Tapos, nung namatay siya, dito po siya namatay. Dahil binalo siya ng mga Kastila. Tapos yun na parang ko. Saan pinatapon si Rizal? Go. Kailan pinatay si Rizal? December 19. Hoy, gising! Ay, hindi na pala kayo. Ano, napanood niyo ba? Nakakaantok, di ba? Paano ba naman yung pambansang bayani natin, hindi nila kilala? Eh, sa tingin niyo ba si Sisa kilala nila? Eto, panoodin niyo. Go. Sino si Sisa? Mali. Kuya, Uy, kilala mo ba si Sisa? oo. Yung baliw yan, di ba? Trino. Sino si Sisa? Siya yung magulang nila Crispin tsaka ni Basilio. Ay, hindi na pala kayo. Tignan niyo na, basta talaga baliw kilala. Ay, ewan ko ba naman sa mga Pilipino ngayon? Diyan na nga kayo. Sino ka ba? 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 Pinanganak June 19, 1861, Calamba, Laguna. Namatay December 30, 1896 sa Bagong Bayan ng Luneta. Dito na nga nanumpa ang marami mga pangulo at pinabremisan ng mga turista. Ang dami mong sinulat, pero sino ba ang nagbabasa? Kabayanihan mo'y nasa aming ugat, pero tunay ka ba namin kilala? Mula kapanganakan hanggang kamatayan, kasama na namin ang iyong pangalan. Kalimutan na namin kung sino ka talaga.
Ang si Rizal, relevant. Kung sa relevant, relevant siya. Ang nagkakaroon lang kasi ng ganito sorry dun sa sasabihin ko, pero relevant talaga si Rizal in the first place. Ang nagkakaroon lang kasi minsan ng problema, hindi lang dun sa estudyante, kasi malimit ang nagiging problema, sinisi sa estudyante. Kung sasabihin natin na si Rizal ba, yung bang ginagawa niya pakikipaglaban ay nanatili na lang sa century niya, sa kanyang panahon, hindi totoo yun. Lahat ng pinaglalaban niya o pinaglaban niya ng panahon na yun, meron namang epekto sa atin yun. At hindi lahat ng ipinaglaban niya doon ay talagang sadyang naiwaksingan natin. Kamukha niya, nung panahon niya, may mga Pilipino na parang masyadong pabor sa mga produkto at kultura ng Kanluranin. Pag sinabing Kanluranin, yung West, kasama dyan na Espanya, kasama dyan na Amerika, no? Kasi may mga Pilipino na napapaniwala na pag sinabing maganda, kailangan mukha kang maputi, o kaya kailangan mukha kang mata mo sa ilong mo, kailangan matangkad ka, blue eyes ka, diba? Alam mo, kung ganun lang magiging natin, yung sinasabi natin na standard ng kagandahan natin, wala na. Si Rizal hindi papasok. Marami hindi papasok. Diba? Yung subject na kasaysayan na hindi boring. Diba tayo, malimit iniisip tayo, pag-aaral ng history yan, boring yan. Diba kaya nga pag sinabi, Rizal, minsan maiisip mo, hindi mo na, saan ba ito gagamitin? Ito ba yung magagamit namin sa accountancy? Magagamit ba namin ito sa ibang mga subjects? Sa totoo, oo. Huwag mo lang gagamitin sa computation. Siyempre, hindi mo gagamit si Rizal sa computation. Pero yung mga kaakibat na pangyayari, doon sa mismong ginagawa mo, napapadikit yung mga nilabanan niya sa Rizal, yung mga nabuhay siya doon sa panahon na yun. Siyempre, nagkaroon lang ng tayo ng pagitan na 100 taon, more than 100 years, na nakahiwalay sa atin si Rizal. Pero yung mga aspirations niya, yung mga gusto niya mangyari ng panahon na yun, hanggang ngayon nararanasan pa rin natin. Ba't di tayo makarelate? Dahil ba si Rizal, di ba may mga kuripat na tao sa atin? Pagka, di ba uso sa, yung patak-patak? Uso yun yung kanya-kanya o kaya kung sino man libre. Si Rizal, kahit may pera yan, ayaw niya man libre. Ayaw niya man libre. Kaya nung one time, naatasan siya magdala yata ng alak yun, o kung anong pagkain. Pagkadating, pagkabigay niya ng pagkain, binaba niya yung derby hat niya, ginanon niya, inumang niya sa mga kasama niya. Oo, patak-patak. Hindi siya mag-aabono. Diba? Ang labagi, sinusulat niya. Bumili siya halimbawa ng ticket na manonood siya ng dula. Sinusulat niya. Magkano halaga nun? Pantaya sa lottery, sinusulat niya. Pagpapakuha ng litrato. Eto. Meron lang. Sino? Sa Senado, tsaka sa Kongreso, gustong malaman ng mga taong ngayon saan dinadala yung pera ng taong bayan, yung buwis. Ganun din si Rizal. Para pag tinanong siya ng kanyang kapatid na si Pasiano, ni Saturnina, ng kanyang mga magulang, ng kanyang kamag-anak o kaibigan, saan mo ka dinadala yung mga perang pinapadala namin sa iyo? Madaling ipapakita na si Rizal, ito ko po dinala. May papel siya. Ang dami. Kaya marami tayong isusulat tungkol sa kanya, kaya si Rizal. Marami tayong alam kasi ang hilig-hilig niyang mag-record, nire-record. Hindi siya pwede politiko. Kuripot din siya. Di ba may mga kuripot na tao sa atin? Pagka, di ba uso sa, yung patak-patak? Uso yun yung kanya-kanya o kaya kung sino man libre. Si Rizal, kahit may pera yan, ayaw naman libre. Ayaw naman libre. Kaya nung one time, naatasan siya magdala yata ng alak yun o kung anong pagkain. Pagkadating, pagkabigay niya ng pagkain, binaba niya yung derby hat niya, ginanon niya, inumang niya sa mga kasama niya. Oo, patak-patak. Hindi siya mag-aabono. Diba? Ano yung si Jose Rizal o yung pag-aaral sa buhay ni Jose Rizal ay relevant hindi lang dahil sa kailangan siyang pag-aralan dahil batas yun. Batas ng 1956, Republic Act, na inakda ni Jose P. Laurel, kundi dahil malaki yung kinalaman niya sa buhay natin. Dahil unang-una, ang laki ng sakripisyo ng tao, maawa naman kayo. Maawa naman kayo. Nagpakamatay yung tao. Kung tutuusin,
hindi niya kailangan gawin yun eh. Alam ko bakit? Pwede siya maging doktor sa Hong Kong, ang laki ng kikitain niya. Kahit hindi niya laban ng mga Kastila, mabubuhay siya. Kasi maganda buhay nila eh. Angat siya, above middle class. Ganun siya eh. Tapos, marami siyang, kumbaga madali siya matanggap sa trabaho sa Europa. Kasi yung education attainment niya, nag-aaral siya sa Europa eh. In the first place, yung kanyang doctorate na pinag-aralan niya para maging magaling na taga-opera ng mata, isang Aleman. Marami siyang connections. Pero despite the fact na ang dami-dami niyang oportunidad para makaiwas sa kamatayan at magsakripisyo para sa Pilipino, ano ginawa niya? Inilaan niya yung sarili niya para tayo ay matulungan. Ang tinulungan niya hindi yung generation lang niya, tandaan niya, tinulungan niya lahat. Yung sa yung relevance ni Jose Rizal sa pag-aaral sa atin, sa buwan natin, napakalaki. Kasi yun mismo nilabanan yung discrimination. Tututusin, nakikita natin yun sa panahon natin sa ibang forma, sa ibang form. Yung ngayon, nabanggit ko kanina sa inyo na yung mismo mga kapwa natin Pilipino ay mababa ang pagtingin doon sa mga Ita, mababa ang pagtingin doon sa mga Muslim, mababa tingin. So dapat kung magsisimula, huwag natin simulan yung discrimination. Kung pangit yung discrimination ay tinatawag na nilabanan niya sa yung araw, pangit ang discrimination na ginagawa ng taga-ibang bansa laban sa atin. Di ba sakit-sakit sa atin? Pero dapat sa atin, hindi lang doon natin tinitingnan na kung titingnan natin yung nangyayari sa mismong loob ng bayan natin. Kung gusto natin ng pagbabago, talaga, nakagaya ng isinulong ni Jose Rizal, simulan natin sa sarili natin. Huwag natin tingnan na, ang gobyerno gusto natin magbago. Kasi sa totoo lang, isang yung pinag-uusapan natin, isang estudyante rito na napakalaking task niyan. No? Simulan mo yung pagbabago sa'yo, sa inyo, sa akin, sisimulan natin yan. Pag nabago mo na sarili mo, unti-unti, mahahawa na yung iba. Hindi man natin mahawala, at least minahawa. So, tayo, huwag nating isipin na tayo, na si Jose Rizal ay nakahiwalay sa atin dahil iba yung panahon niya. Hindi totoo yun. Nagkataon lang nandun siya at nandito tayo sa panahon natin. Pero relevant sa atin. Ayon kay Renato Constantino, naniniwala siya na si Rizal ay sumulat para sa kanyang panahon. Isang kahiyan umano sa atin na yakapin ang kanyang mga kaisipan magpasa hanggang ngayon dahil nangangahulugan lamang ito na wala pa rin nagbago sa Pilipinas. Sa ibang sabi, nangangahulugan ito na tayo ay nabubuhay pa rin sa isang malakolonyal at malapyudal na lipunan dahil nakikita pa rin natin ang mga karakter at pangyayari sa kanyang dalawang nobela. Ayon din sa kanya, ang ating misyon sa kasalukuyan ay gawing obsolete si Rizal. Dahil dito pa lang natin mapapatunayan na tayo ay tunay na malaya na sa ating kolonyal na nakaraan. Dito rin natin mapapatunayan na tayo ay may kakayahang mag-isip ng mga bagong solusyon para sa ating mga problemang panlipunan. Ayon naman kay De Ocampo, pinanigan niya ang paniniwala ni Rafael Palma na ang mga aral ni Rizal ay hindi lamang para sa kanyang panahon. Bagkus, ito ay magagamit sa lahat ng panahon. Naniniwala siya na magagamit pa rin natin ang mga kaisipan ni Rizal magpasanggang ngayon. Napapanahon ba si Rizal? Ayon nga sa aklat na Ecclesiastes sa Biblia, yaong nangyari ay siyang mangyayari at yaong nagawa ay siyang magagawa. At walang bagong bagay sa ilalim ng araw. Nangangahulugan itong maaari tayong matuto mula sa nakaraan dahil maaaring maulit sa kasalukuyan ang mga nangyayari noon. At dahil rin dito, naniniwala akong napapanahon pa rin si Rizal, maaari pa rin natin gamitin ang kanyang mga aral, ngunit huwag natin kakalimutan ilagay ito sa konteksto ng ating makabagong panahon. ¡Pare! ¡Apunte!